sana ang pangako mo noong sinusuyo ako. Anong tamis, anong lambing, binibigas ng labi mo. Ewan ko, na-viral one time, na yung iba kasi, itinatago nila yung pinagawa nila. Pero si Miss Lani, aba, inamin ni Miss Lani. Totoo naman! Oo. Huwag na kayo magtanong. Ako na magsasabi. Kasi kita mo naman ang difference. Ano ba? Meron ka bang takot nun? Naku, ito na yata ending ng karir ko. Oo. May ganun? Oo. Naisip ko yun. Ayoko nang kumanta. Gusto ko nang mag-step back. Sigurado sila, gusto nilang kumuha ng singer na sintonado. Nung magkaroon ka ng bacterial meningitis, I tried to do my number. Kailangan kong ulit-ulitin siya because I was sintonado. Hindi ko magawa yung dati kong ginagawa. Yun yung moment na yung sabi ko, ayoko na kumanta. Nakakahiya. naku, hindi ako makapaniwala. Kaharap ko ngayon ang napakagandang tinig at wala, kanyang-kanya lang yun. Kaya siya tinanghal na Miss Nightingale. Miss Lani Misalucha. Hi, Miss Lani. Hello. Diyos ko, kinakabahan tuloy ako. Hindi, pero salamat ha. Thank you. Diyos ko. At nandirito ako ngayon. Bakit pasulpot-sulpot si Miss Lani rito sa Pinas? Saan ka ba talaga nakatira? Kami ng husband ko, since 2004, yun yung year na official na nag-migrate kami sa Amerika. So, yung time na nag-migrate kayo sa Amerika, doon ka nalang kumayod bilang ikaw ay isang singer. Correct. Bakit yung pinili doon? Nung very young pa lang ang aming married life, out of nowhere, nabanggit ko sa husband ko na sabi ko, alam mo, bakit kaya hindi tayo mag-migrate? Isa pa lang ang anak namin noon. Tapos sabi niya, bakit naman? Wala lang, parang pumasok lang sa isip ko ba? Siguro dahil very obvious naman na maraming mga Pilipino, at saka marami rin kami mga kakilala na, di ba, nag-iibang bansa. So, after nung nabanggit ko yun, parang nawala na sa usapan. Hanggang sa 2003, parang muling nabuksan yung topic na yon na mag-migrate. Hanggang sa parang nagiging open na rin siya sa ganong idea. Pero, ang pinag-uusapan namin ay Canada. Siya kasi nung time na yon, kasi engineer siya, no? Natapos niya ang ECE. Hanggang sa nagre-research na siya kung paano nga pumasok sa Canada. Nakita niya yung type of job niya, medyo maganda ang magiging status niya kung mag-a-apply siya doon. Hanggang sa nalaman ng kaibigan namin sa US na nagpaplano kaming mag-migrate sa Canada. Sabi sa amin ni Kuya Mendrez, teka muna, talaga bang gusto yung magpunta ng Canada? Anong gagawin na nila ni doon? Kasi nung time na yun, ayoko nang kumanta. Gusto ko nang mag-step back dahil na-experience ko na ang pagiging isang artist sa Philippines, pagiging isang recording artist. Sabi ko, okay na ito. Okay na yung na-experience ko na itong mga bagay na ito. Gusto ko talagang mag-step back and I want to go back to being a full-time mom. Kaya sabi ni Kuya Mendrez, ganun na lang ba gagawin nila? Sayang naman. Why not, ganito, come and visit us dito sa US, ganyan-ganyan. That was 2003. Binisit namin siya sa US, nag-stay kami doon. Parang bakasyon ba? Tapos from California, from LA, nag-drive kami sa Las Vegas. Nag-stay kami sa isa sa mga casino doon. Parang in other words, parang pinakita niya sa amin ng Las Vegas. Pinaramdam sa inyo. Pinaramdam sa amin ng Las Vegas. Yun na yung naging istorya. Tapos naibigan mo na. Somehow, kaya the following year, official na. Alsabalutan kami, ako, ang asawa ko, at ang aming napakabatang mga anak namin noon, ng time na yun. So, nung mga panahon na yon, Miss Lani, parang dito na lang ako, kalimutan ko ng pag-awit or ipahinga ko muna siya. Yun na talaga yung plano ko. Kasi, alam mo, to begin with, ang gusto ko lang talaga is to be a stay-home mom. Talaga? Yun talaga yung gusto ko. Lahat ng nangyari sa akin kung paano ako nakapasok sa industriya ng music, lahat yun accidental. Ako talaga gusto ko, I want to be a young mom. I want to be a homemaker. I want to have lots of children. Kumbaga, katuwang ng asawa ko. Ganun. But it didn't happen. Partially, oo. Pero nakakatuwa ka, no? Dahil yung iba talagang sayang mainit pa. Parang strike while the iron is hot. Dito Oo muna nga, ika ako. nga. Andyan lang naman kayo. Ika. Pero ikaw iba.
Oo eh. Yung pag-migrate namin sa Amerika, parang isang way na yun na sabi ko, oh gosh, at least meron na akong ibang pupursigihin na bagay aside from hindi na pagkanta. Iba na yung gusto kong gawin. Kasi nga, pagdating namin dun sa Amerika, parang nag-isip kami ng parang home care, mga ganyan. Talaga? Oo, talagang ilang home care yung pinuntahan namin, ilang... Oo. Nag-immerse ka? Hindi naman, pero binefriend namin ng mga may-ari, mga gano'n. Nagtanong kami kung paano ba, ganyan-ganyan. Pero So, hindi nangyari yun. The feeling mo hindi para sa inyo? Hindi naman. Alam ko kakayanin ko eh. Pero nga, sabi nga nila, once an artist ka talaga. Yes. No matter how hard I try to veer away from this road, it Dadaling ka pa rin. always manages to go back to that track. The track of entertainment, the track of... Pero kayong dalawa na lang ni Daddy Noli sa bahay. Yes. So ano yan, meron bang schedule ng mga apo, ng dalaw sa lolo't lola? Syempre. May ganyan ba? Tapos Oo. pag dadalaw sila, aligaga ka na? Aligaga ako. Kunwari, magwi-weekends. Pag nalaman nila na nandyan na ang lolo't lola nila, nako, magte-text na sa akin yung mga nanay. Mom, the kids said they want to stay overnight. Ganyan. Ako, sige. So Friday pa lang, mag-aayos na kami ni Papa Nos, maglilinis, ganyan-ganyan. Kasi syempre, nawala na yung mga anak ko. May extra room, di ba? Merong room doon, bumili pa ako ng tent. Para lang kids, yung vibe na may tent. kids Tapos ang nandun. meron akong tipi, 2 tipi yung binili kong ganyan. Mm-mm. They enjoy it. Oo. Tapos, syempre, ganyan, magluluto na ako. O kaya mag-order. Tapos, what do you want? What do you want to eat? Anything that you will cook. Sarap naman, anything that I will cook. Napaka-sweet Diba? naman. So, yun yung mga moment na hindi mo makalimutan. Hindi ko magpapalit Okay. yun. So, aware ba ang mga apo mo na ang lola nila ay sikat na singer dito sa Pinas? Hindi ko alam kung anong level ng kanilang knowledge na ang lola nila singer. Pero kasi, nakikita minsan nila nga sa YouTube, ganyan, na ano. Anong feeling mo, Miss Lani, na every time you return to the Philippines, mainit pa rin si Miss Lani, mainit pa rin ang pagtanggap sa'yo? Or naramdaman mo ba na parang hindi niya yata ako Dahil nga, everyday yung work ko doon. Meron kaming residency ng Society of Seven. First, nasa Balis. Okay, diba? Nasa Balis Hotel kami. Tapos natapos na yung kontrata Kanta namin pa doon. rin. Kanta pa rin ang inuwian. Kanta at pagsayaw pa rin ang inuwian ko. So, 2 taon yun na walang uwian. Tapos, comeback concert sa Araneta. 2007 with Crossover. Alam mo yung parang, wow, okay, meron pa rin. May asim pa rin. May asim pa rin. Sabi ko, I'm surprised, really. Parang, syempre, 2 years na wala kang TV, di ba? Out of sight, out of di ba? Mawawala ka sa isip ng tao. Kasi di ka nakikita At saka wala pa namang social media noon. Talagang ang form of mo lang, TV, radio, newspaper. So, yun nga, nag-concert sa Araneta, parang, wow, okay. Honestly, it was really a nice feeling and I'm really grateful na andyan pa rin yung mga tao. Hanggang sa ito, ganun pa rin. Parang the same pa rin. Mas naramdaman mo yung pagyakap sa'yo ng mga tao nung magkaroon kayo ng mag-asawa ng bacterial meningitis. Mas naramdaman mo na niyakap kayo ng mga tao. Oo. Sa totoo lang. Meron ka bang takot? Naku, ito na yata ending ng karir ko. Oo. May ganun? Oo. Naisip ko yun. Yung time ng after ng bacterial meningitis, yun talaga yung sinabi ko na, ayoko nang kumanta. Bakit ka mo? Hindi ko nadidinig ang sarili kong boses. Speaking voice ko, as in it was muffled. Bukod sa muffled, distorted ang pandinig ko. Hindi ko nadidinig ang mga boses ng mga tao ng tama. Hindi ko nadidinig ang music ng tama. Ang hirap. Iniyakan mo yun? Oo. Alam mo, kung sa hindi nakakanta, okay lang Pero yung damage na binigay ng bacterial meningitis, bukod sa hearing loss, merong vestibular, tatawag na term, vestibular disorder, wherein may constant hilo ka. Talaga? As in, ngayon,
It happened to 2020, ang pandemic. Oh, that was 5 years ago. Pero andito pa rin siya. Actually, kami dalawang magsawa. Nahihilo kami. Is imagine yung pag nahihilo ka. 'Di ba? Para kang gusto mo lang na lantang nakaupo o gulay ka. nakatulog, ganyan, nakahiga para hindi mo maramdaman yung hilo sa ulo mo. So bukod sa hilo, yung vision namin, kasi since na hindi affected din. Oo, dahil hindi napantay yung Pandinig mo. pandinig mo, nawala na yung equilibrium mo. So wala na rin kaming balance. Yung vision namin gumagalaw. Pag gumagalaw yung ulo namin, gumagalaw din ang buong paligid namin. It was devastating. Anong una mo nasambit sa asawa mo? Nung yung ikaw mismo na pinagkakakitaan mo yung boses Correct. mo, pero yung nagkaroon ka ng bacterial meningitis, parang, Dad, parang hindi na yata ako makakapaghanap buhay or hindi na ako makakakanta. Okay, nangyari to 2020. Ongoing yung The Clash namin. Okay, so nagtitaping kami. Tapos, nakapag-air pa na nandun ako. I think 2 weekends yun. Tapos nangyari na nga ito. Hindi na ako nakabalik. So, hindi ko pa sinasabi sa production kung ano yung nangyari. They thought that it was just, nagkasakit lang. So, they kept asking me, oh, Miss Lani, kailan ka makakabalik? Until finally, sinabi ko na hindi ko talaga kakayanin. So, anyway, so yung the rest nung season na yun ng The Clash, hindi na ako nakabalik. Kaya salamat kay Paus Fernandez. Siya yung nag-take over nung place ko. So, naging December na. Kasi October nangyari yung meningitis. So, they called us again. Sabi, Miss Lani, magkakaroon tayo ng The Clash Christmas concert or Christmas special, ganyan. Baka naman pwede kang Actually, talagang dinecline ko. Kasi nga, I'm not confident. I cannot hear myself. Laki-laki ng mukha ko because of the steroids. As in, Talaga? Lumubo ka? mukha akong kasi we were under steroids for over a month. Just para nga hoping na magre-recede yung swelling, kung saan mang may swelling or inflammation sa brain. So anyway, umuo na rin ako finally. Taping. Okay, taping. I tried to do my number. Kailangan kong ulit-ulitin siya because I was sintonado. Ikaw mismo umaawat na? Hindi. Kunwari, isang pasada. Tapos, pinapanood ulit. Isang pasada. I think I tried to do it 3 times. Kasi nga, yung pandinig ko dun sa music iba. Yun ang sinusundan ko. And then, siguro dahil nga sa tagal ko sa steroids, kumapal yung boses ko, tsaka bumaba. Siyempre backstage, nasa corner ako. I tried so hard not to cry. Kasi ayoko makita nila ako na umiiyak. Alam mo yun, parang hindi ko alam na magagalit ba ako sa sarili ko na hindi ko magawa yung dati kong ginagawa. Yun yung moment na yung sabi ko, ayoko na kumanta. Nakakahiya. Alam mo yung gano'n na pakinamdam na hindi mo na nagagawa yung mga nagagawa mo before. Tsaka nabawasan ka ng confidence din. As in, kumbaga sa nag-deflate. From 100% parang nawala. Zero confidence. Alam mo yun, parang, my gosh, I used to do this. I used to belt out this song. I used to sing with ease. And then, biglang, parang natanggalan ng power mo. Parang gano'n. Parang sabi ng konsensya mo, Lani, na? Parang gano'n. Oo. Ayoko na. Yun talaga yung nasa utak ko. Ayoko na. Although matagal ko na naman din gustong tumigil before. Pero parang hindi ito yung perfect time para tumigil. So, ano yung nagtulak kay Miss Lani para ituloy-tuloy? Sabi ko sa sarili ko naman na pag tumigil ako, parang inaccept ko yung defeat. So, magmumukmuk na lang ako. Na parang sinabi ko, talo ka na. Sabi ko sa sarili ko na, hindi. Itatry ko at itatry ko pa rin. So, ginagawa ko, pag nasa bahay lang ako, I would try to sing and still try to listen to some music and sing to it. Kasi honestly, hindi ko talaga siya maano. Kumbaga, each time nakakanta ako, nanghuhula ako. Hinuhulaan ko yung tono. It's really weird. Sa totoo lang. Nung kakalabas pa lang namin sa ospital, ang lahat ng pandinig namin parang matinis. Parang lahat high frequency. Ang mga boses ng tao parang Donald Duck lahat. Tapos sensitive kami sa mga matataas, sa high frequency, yung mga kalansing ng mga kutsara, mga flatware, talagang, it's overwhelming. Para ka nangingilo. Nangingilo na masakit sa pandinig. Kasi nga, isa na lang yung nag-handle ng sound. Not unlike before, syempre, dalawa siya eh. Tapos biglang, isa na lang ang nag-handle, isa na lang yung nag-absorb. It's overwhelming. So, paano pinalakas ni Daddy Noli ang iyong loob? Hindi lang naman siya. Kailangan namin dalawa kami magtulungan. Pero I'm telling you parang pareho kami. We went through that phase wherein parang na-depress kami. Kasi nung time na yun, pag umuwi kami dito sa Philippines, nag-Airbnb lang kami. Nung time na yun. Okay. So, nasa condo kami. So, he would just be on the couch the whole afternoon, not talking.
Parang ano, di ba sa mga deaf and mute, di ba? Hindi mo naman talaga magsasalita dahil nga dito sila nakakadinig. So, ganun yung na-observe ko sa kanya. Sa couch lang siya. He would just be staring sa TV even if hindi niya na iintindihan yung pinapanood niya. Hindi siya nagsasalita. Pretending lang. Oo, tapos madali siyang magalit. Kasi he's a very active person. He's a builder, you know. He can actually do anything. Kasi parang jack of all trades yan. Sa totoo lang. He can build a house all by himself. Ganong tema. Tapos, all of a sudden, he cannot do it anymore. And then, dun sa condo, hindi porke nag-Airbnb kami, di ba? Parang wala na kami pakialam. So anyway, pag may nakikita siyang he will fix it. Ganun siya. Osi siya. Sa mga... Oo, tsaka he cares for the place. Kahit hindi sa kanya. So, he was trying to, screw something, parang sa switch yata. Parang it took him 15 minutes kasi nga, hindi niya ma-focus. And then, out of the gigil na gigil siya. Parang gusto niyang ibato yung hawak niyang screwdriver. Alam mo yung nagagawa niyang seconds lang. Pero ngayon, it takes more than 10 minutes for him to finish a job. Talagang na-frustrate siya. So, I just let him be. Parang yun lang yung napansin ko. Kasi I also have my own. May mga sarili rin akong dinadala. Pero kailangan lang talaga namin dahil since kami lang dalawa na di ba? Malayo kami sa mga anak namin. So, we just have to work things together. Help each other out. And then, siyempre, kailangan namin kumbaga, kung nagdadasal ka sa araw-araw, parang naging extra yung dasal mo, di ba? Di ba? Medyo dadagdagan, di ba? So, yun yung mga time na yun na talagang kailangan namin na nag-usap kami, ganyan. So, kumusta na ngayon ang lagay ng tenga niyo ni Daddy Noli? Parehong right ear ang namin, pagkabingi. Yung ngayon, nag-progress yung hearing loss niya. Kunwari yung ganito na volume, maaring nadidinig niya, very faint. Kailangan niya i-repeat. Lip reading? Ewan ko kung makakapag-lip read siya kasi malabo rin yung mata. So, kayo po? Ganun din po. Pati ang vision. Like etong salamin na to, parang hindi na siya ganun nakakatulong. And then actually nga, nagpunta ako ng optometrist. Optometrist lang. Para nga, kasi gusto ko nang palitan. Ang nare-read ko lang clearly is third line. Yung fourth line, medyo nag-struggle akong basahin. Kahit anong ilagay nilang lente. Oh my God. Kasi nga, it's not the eyes, it's the brain. So, ano sabi ng inyong doctor na in the future, itong pwedeng mangyari? Noon pa man, nung hospital pa lang kami, alam mo yun, wala kaming nadinig sa bibig ng mga doktor, yung mga infectious disease doctor, EENT, neurologist. Siyempre, ang daming nagpupunta na iba-ibang espesyalista. Wala kaming nadinig sa bibig nila na, oh, don't worry, you're gonna be healed. You know, your hearing will come back. You know, the dizziness will disappear. Walang ganon. Because meron talagang mga cases na hindi na talaga nag-heal. Kasi sabi nga nung mga doctor, sabi, hopefully, dapat may makita tayong pagkakaiba. Let's say, sa hearing nyo, at least within 3 months, dapat at least mag-iiba na yung hearing nyo. At least sana lalakas siya. Yung sa hilo naman, ganyan, at least mabawasan yung hilo nyo within 3 months. Dapat makakita tayo ng development or progreso. Pero pag wala, at lumagpas na yung 3 months na yon at ganun pa rin. The damage is permanent. 5 taon na po yung nakaraan. Ganun pa rin yung Tapos meron siyang yung tinnitus, yung ringing. Yun talaga. Yun, isa pa yun. Yun na. Meron siyang ganyan. Alam mo, I thought I was gonna go crazy. I thought I was gonna go nuts talaga. Isipin mo na para kang laging may nakaano sa tenga mo na ayun siya. As in. Meron ngayon? From the time na onset nung meningitis, napansin ko siya. Tapos, lumakas na siya. Ang lakas niya. Ngayon na lang, parang syempre, we have gotten used to it, di ba? Parang naging parte na ng mo. Pero pag tahimik na tahimik, at saka pag pinag-usapan na yan, talagang, as in, I'm telling you, parang nakakasira ng ulo. Talaga. So, as in, forever na siya, andyan siya. Oh my God, buti nakakatulog ka. Nung una, hindi. Tapos alam mo yun yung bumalik na kami sa bahay, sa condo, from the hospital. Alam mo yun, every day, pag gising mo, I would shake my head just to test na, nahihilo pa ba ako? Tingnan ko yung paligid, ginagano ko yung, nahihilo pa rin ako. Tapos ganyan ako. Bingi pa rin ako. Alam mo yun? Almost every day, I do that. Sanay ka na. Nasanay din. Kailangan mo nang yakapin yung kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Oo. Paano yan pag nagpe-perform ka po? So, meron ka nakapasak dito? May in-ear. Oo, may in-ear ka? Oo. Na nakakalesen naman nung ugong? Ay, hindi. Andiyan yung ugong. Dyan Hindi siya nawawala talaga. Malakas siya talaga. Para siyang
Ngayon, tuloy napapansin ko parang lumalakas siya. Oo, grabe, grabe. Pero, yun nga, ika nga kailangan lang life goes on. Siyempre, gusto pa rin nating marinig ang isang Miss Lani Misalucha. Kung ganun pa rin ang tinig niya, despite the fact na nagkaroon siya ng bacterial meningitis, kaya mo pa rin. Alam mo, nasusurprise ako. Kahit ako nasusurprise ako. Kasi I do corporate shows, Actually nga, recently, kasama ko sa isang concert. Nasusurprise ako. Parang, ay, naabot ko pa pala. Alam mo yun? At saka lahat ng kanta ko, the same key. Kasi I just use my mga -1 ko. Kung ano yung -1 ko na talagang original na songs ko. The same key. Yun ang pinagpapasalamat mo sa Diyos. Yun ang pinagpapasalamat ko, sa totoo lang. Andyan pa siya. Or else, kung nawala na yan, yun na yung time na hinihingi mong pahinga. Baka nga. Oo nga. Pero ako talaga sa totoo lang, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon Diyos na andyan siya. Kasi talaga, tama yung sinabi mo na maaring talagang mawala siya Totoo lang. Pero papasalamat ako na andyan pa rin naman yung... Kaya huwag ka muna magpahinga. Kasi gusto mo nun magpahinga. Gusto mo mag-step back. Oo nga. Kasi, dahil gusto mo maging nanay, full-time lola, full-time lola. Oo. Hindi kasi, nung dito pa nga ako nakatira, dito pa kami, yung mga anak ko, napaka-bata pa noon. Yung time na yun na, syempre, di ba, merong TV show, SOP pa noon, di ba? Tapos, meron kaming TV show ni Bitoy. So, 2 TV show yung ginagawa ko. Tapos, may mga naka-line up na shows. Time na yun, talagang kasagsagan, pupunta ka ng US, di ba? Doon ang mga shows, di ba? Yung mga anak ko noon, syempre, parang lagi akong wala. Nahiya na ako dito sa mga anak ko. Di ba? Parang hindi ko guilty ka. Oo, hindi ko natutupad yung pangarap ko na homemaker at di ba? Full-time mom. Parang gusto kong bumawi. Pero sa apo na. sa mga apo na. Pero hindi ko pa rin magawa. Alam mo yun. Pinasasalamatan ko dahil hanggang sa ngayon, may gusto pa rin. Marami pa rin naniniwala sa may kumukuha pa rin sa akin. Alam mo, may mga corporate shows ako. Niloloko ko nga si Papa Noel, yung husband ko. Talaga, may mga inquiry, ganyan. Sigurado sila. Gusto nilang kumuha ng singer na sintonado. Pero ang galing mo mag-adjust sa condition mo. Oo naman. Pero of course, there would be some moments, especially kapag malakas na yung music, tapos maraming kumakanta. Yun talaga na nag-flat ako, nagdi-disorient ako. As in, nag-all-out Sundays na ako. There was a time na, kasi wala akong dalang sapatos, hindi talaga ako nakapag-high heels. Kasi nga, simply standing up, pwede akong mabuwal. Yung okay. So, flat ka lang. Naka-flats ako. Nung time na yun, wala akong dalang flats. Naka-long dress naman ako. Hindi ko talaga kaya hindi ko talaga kaya. Tinubad ko nakapaa ako. Naka-long dress naman ako. Na hindi kita sa camera. Hindi kita sa camera. At saka, kapag ganyan, the whole time, si Christian Bautista, nakahawak ako sa kanya. Kunwari, pag prod number na marami kami ganyan, naka-angkla ako sa kanya. Kasi parang, ganun talaga yung pakiramdam. Grabe, no? Oo, nakatayo lang talaga. Tapos hindi nila nakikita sa camera. Mahusay mong dinala. Kasi, syempre, professional. Ang pagkabingi naman, hindi nakikita Kasi physically, parang okay lang naman. Hindi naman ito yung disability na, alam mo yun, wala yung isang mata or pilay or, di ba? Marami sa mga fans mo ang pag nag-guest ka, sana marinig namin si Miss Lani na nag-a-acapella. Baka pwede mo naman kaming Oo naman. Pagbigyan. Ayan po. Naman. Siyempre, with no further introduction, Miss Lani Misalucha. Bukas na lang kita mamahalin sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita, bukas na lang kita, bukas na lang kita mamahalin. Miss Lani Misalucha, ladies and gentlemen, hindi halatang lip sync. Meron pa akong pag nasa kotse ko, kinakanta ko, nakalimutan ko lang yung title. Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal
sa puso ko. Tingnan nyo naman, partida yan, ha? Meron pang condition yan si Miss Lani, pero buong-buo pa rin yung boses. So, dito ba sa concert mo, Miss Lani, makikita pa rin nila na si Miss Lani ay nakahiga, kumakanta, at inaabot yung napakataas na tono? Hindi ko na magagawa yun, sus. Sabi ko nga sa'yo, pag humiga ako na kumakanta, nawala na. Hindi na ako makakatayo, yung balakang ko ang sakit. Ikaw kasi nagyayabang nung araw. Oo naman. Minaman ni Miss Lani. Ilang taon lang naman ako, no? Ngayon po, wag na. Di alam naman ng tao kung ilang taon na ako, may gulay. Oo. Pero alam mo, isa pa sa nakakatawa sa'yo. Ewan ko, na-viral one time, na yung iba kasi, itinatago nila, yung kanilang, yung pinagawa nila. Pero si Miss Lani, natawa ko. Kasi, inamin ni Miss Lani, tapos kaya, palakpakan yung mga tao. Hindi kasi, sa ASAP. Di ba nag-anniversary yung ASAP? Kasi somehow, naging parte talaga ako ng ASAP kasi parang 3 years pa lang kakaano ng ASAP. On their third year, nag-ASAP na ako. So anyway, naggawa sila ng prod number na parang tribute sa akin. So puro mga songs ko. So habang yata yung pinapakita yung mga clips ng mga dati kong nag-ASAP ako, anong year yun? No, 1998. Galing mo naman. 1995 kasi yung ASAP yata. Oo, so ganyan, 97, 98. Yung pinapakita yung mga guestings ko noon. Syempre, iba yung itsura ko, no? Tapos, hindi mo kinaya yung linya mo. Ano linya mo? Sabi ko, salamat po. Tagal ko na nga ganyan. Nakita nyo naman na kung gaano nakatagal yung mga hindi pa gawa yung ilong ko. Totoo naman. Pag tinignan mo yung mga clips ng mga guesting ko dati sa ASA, pakita mo naman yung difference. Kung parang before and after. Oo. Pero, I mean, you're just being honest. Oo naman. Yung mga hindi nga artista, nagpapaayos. Oo. Wag na kayo magtanong. Ako na magsasabi. Kasi kita mo naman ang difference. Ano ba? Itong maganda na may concert si Miss Lani. Kailan nga ito? Sa August 21. August 21. Sa The Theater at Soler. So, dito ay, syempre, yung iba magtatanong, anong bago? Ito nga when we say Lani Misalucha, syempre, diva-ish, di ba? Mga ganyan. Or glamour, di ba? I just want to tell everyone it's not gonna be like that. It's more of a concert that talks about healing or talks about still being in the industry and giving gratitude. Ang kakaiba dito, syempre, ngayon lang ako uli magko-concert ng solo. As in, ngayon lang ako babalik ng mag-isang gagawa ng concert. Although may mga guests po tayo. Bali, ito ay magaganap sa The Theater at Soler, dun sa original na Soler. Tapos, it's gonna be on August 21. We will have a 40-piece orchestra. Kung ilang taong ka na rito sa business. Oo nga, kaya 40 din? Correct. So, dahil nga 40th ko na sa industriya, it's gonna be conducted by Toma Cayabyab. Payo ng isang Miss Lani Misalucha sa mga struggling singers man yan or yung mga aspiring singers, yung parang ang tagal bago dumating o ma-achieve yung pangarap nila. Maraming mga grupo o mga individual na mga artists na ang tagal nila, pero parang naiinip. Oo. Kung baga may mga number of years na sila sa industriya, pero parang nothing seemed to happen for them. Pero katulad ng itong isang grupo na to, matagal na sila na, tapos biglang, wow! Eto na sila. Sometimes it really... Ito yung SB19. Well, isa yon. At saka ang Bini. Oo. Sometimes it really takes time. And sometimes magsasama-sama lahat ng mga ingredients and then pag nag-ano na yon, ito na yung ibibigay sa'yo. Kumbaga, meron lang palang gustong iparating sa'yo na lesson or, diba? Proseso yan na hindi mo malalaman, may natutunan pala ako sa mga hakbang na yon. Kumbaga, parang meron isa kong istorya na nakakatuwa na sabi, Lord, ano mo naman ako, gawin mo akong malakas. Kasi I'm being bullied for being frail, for being, palakasin mo ako, gusto kong maging muscle, ganyan. Sige, sabi ng Diyos. Ito, binigyan siya malaking boulder. Laking bato. Anong gagawin ko dito? Itulak mo yan. Basta itulak mo. Every day, tulak siya. Ang laki-laki talaga. As in, how many tons yun? Tulak siya ng tulak. Lord, ba't naman ganito? Wala naman, hindi ka naman ito mamamove. Itulak mo lang. Tulak siya. Araw-araw tulak siya. Pero hindi nagmamove yung boulder. Tulak siya.
Binibiro naman ako ni Lord. Ganyan. Lumipas ang taon, hindi pa rin kumilos yung boulder. Katutulak niya, hindi kumilos. Nandun pa rin sa pinagkakatayuan ng boulder. Lumipas ang taon. Eventually nakita niya, kakatulak niya, ang laki na nung muscle niya. Minsan ganun, hindi mo malalaman kung ano yung ibinibigay sa'yo na araw-araw na lesson. Hindi mo pa malalaman. Not until the very last day, dun mo lang marirealize na ito pala yung resulta. Ito pala yung lesson. Surprise. Surprise, Oo. exactly. Anong na-realize mo nung magkaroon ka ng diferensya sa tenga na ito yung realization ko, tinanggap ko, at oo nga, siguro kaya nangyari ito ay Na-realize ko na kahit anong mangyari, mahal pa rin kami ng Panginoon Diyos. Andito pa rin kami, nakatayo, buhay, nakakapaglakad. May mga differences nga lang na mararamdaman mo. Pero the most important thing is, we're still here, still functioning, I'm still Lani. Yung nangyari sa amin yun is really a life-threatening situation. pero nalampasan nyo. Nalagpasan namin. It's just a matter of really accepting everything and knowing that there's actually a purpose behind it and hindi kahit kailan na iniwan kami ng Panginoon Diyos. Hindi dahil porke lagi kang nagkakasakit o laging failure ang nangyayari sa buhay mo. Hindi dahil yun sa parusa. Huwag mong isipin na parusa ba ito o ito isang curse. Kasama sa buhay yun eh. Lahat naman tayo, kaya tayo nandito sa mundo para ma-experience ang iba't ibang bagay. May mga taong walang pinagdaanan, masarap lang ang buhay. May mga taong isipin mo, bakit ganito? Ito, pinanganak na mahirap, namatay na mahirap. Iba-iba ang ibinibigay sa atin na level of trials. It's just a matter of how you're going to face it and how you're going to live around it and kung paano mo siya malalagpasan. Are you going to accept it as a curse or as a blessing? And you just really have to be grateful for whatever is going to come your way. Whether it is a bad thing or a good thing, you still really have to accept it wholehearted. Na acceptance and just be really grateful that every single day you still get to wake up and open your eyes and live for another day. Tila hihina rin ang ulan, tila lilipas din ang bagyo, liliwanag din ang kalangitan at ang araw ay sisikat na muli.